Brother Eli. Ang tanong ko po ay ganito, kung lolobin po ng Diyos na ako ay maanib, ano po ba ang karapat-dapat kong gawin upang makapanatili po akong tapat na lingkod ng Diyos? Maganda po ang tanong nyo, isang tanong ng nagpaplano na determinadong makatapos. Alam nyo, yan ang pinakamaganda sa mga tanong na inaantay ko sa mga tao. Sa ating pagtanggap sa aral ng Diyos, ano dapat nating gawin? Yan po ay diwa ng Biblia kasi sinasabi dun sa 14:28 ng Lucas. Ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho, I just want to ask. tatanong ko lang po kung Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Tama po ba ang paggamit ng mga pastor ng title na Reverend Pastor? Alam mo, yung reverend, hindi ginagamit yun ng mga mangangaral ng Diyos. Wala kang mababasang mangangaral ng Diyos nagpatawag ng reverend. Wala nun. Bawal kasi ni Kristo. Gumamit ka ng kung ano-anong mga title na hindi naman niya allowed. Meron lang tayong pantawag sa ating mangangaral, sa kapatid. Ang sabi sa Mateo 23:8 hanggang 9, pakinggan mo ang nakasulat. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Sa Ilocano, ang sabi diyan, Ngem saan kay kuma amanagan tirabi, tamay may salaeng timanursuruyo, ket da kay amin agkakabsat kayo. ayon. So ang magkakapatid, ang tawag, agkakabsat kayo. Magkakapatid kayo. Hindi tayo dapat patawag na rabbi or teacher or master or sir. Alam niyo, yung sir, master, teacher, lord, magkakasinonymous yan sa Old English. Those things are synonymous. Biblically speaking, to ask people or to oblige people to call you sir, lord, or master, or teacher is prohibited by the Bible. Even Christians are prohibited by God to call anybody a father. Let us read verse 9. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Let us put that in Ilocano. Ket awan tinaganen niyo ti amayo ito'y rabaw ti daga, tamay may sa ti amayo, isu nga adda sa dilangit. Ayan. Kung ang pagtawag, ang pag-uusapan, the way of calling fellow Christians, ang pagtawag kapatid, agkakabsat kayo, magkakapatid kayo. Wala yung reverendo na yun. Alam mo kung bakit? Yung reverend sa Bibliang English, isang beses lang ginamit yon. Ginamit yan sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng tao. Basahin natin ang 111 verse 9 of the book of Psalm. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. You see? Holy and reverend is his name. Ang kanyang pangalan ay reverendo. Yung pangalan ng Diyos. So sa Biblia, ang tinatawag na reverendo, yung pangalan ng Diyos, hindi tao.
Basahin natin ang 111 verse 9 sa Ilocano, sa Tagalog, at saka sa Kastila. Pakibasa. Imbaon na ti pan nakasubot iti ili na. Imbilin na nga agnanayon ti intulag na. Santo, ket madaydayaw tinagan na. Yung katumbas ng reverend ay madaydayaw sa Ilocano. How does it go in Tagalog? Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ayan, kagalang-galang ang kanyang pangalan. Reverendo o kagalang-galang ang pangalan ng Panginoon Diyos. Let us put that in Spanish. And it says, Redención ha enviado a su pueblo. Encargo para siempre tu pacto. Santo y reverendo es su nombre. Tingyo? Ang reverendo, yung pangalan ng Diyos. Masamang diwa ng tao yun na patawag siyang reverendo. Ang reverendo, ginagamit lang sa Biblia, sa Diyos. It is being used only in the Bible with God. Never did the apostles were called by the members of the church as reverend apostle or reverend the father or reverend minister. Wala nun. Pero ka ba mababasa si San Pablo, si San Pedro, ang mga apostol, nagpatawag reverendo? Ang tawagan nila magkakapatid. Ikalawang Pedro 3, versikulo 15. Pakinggan nyo. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Ano ang tawag ni San Pedro kay San Pablo? Hindi ba kapatid? Hindi reverendo. Miski yung mga taong sumasampalataya, ang tawag nila mga kapatid. Pakinggan nyo sa Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Basahin natin sa Ilocano yan. Amom nga rod nga awan dua-dua ti amin na balay ti Israel. Aday ito'y Jesus nga inlansayo iti krus. Inaramid ti Dios nga apo ken Kristo. Ket idi mangegdaday toy napaladingitan ti puso da. Ket kinudada kada Pedro ken kadagiti daddu mga apostol, lalaki a kakabsat anya ti aramiden me. Ayon, kakabsat, hindi reverendo. Yan. So ang tawag ng mga unang Kristiyano sa kanilang sarili, magkakapatid sila. Kaya hindi kami nagpapatawag reverendo. Ang isa ko pang tanong is, ang teachers ba is masama or hindi kalooban ng Diyos? Kasi kanina narinig ko na sabi yung pagkagawa daw ng imahe or something na pictures o larawan. So, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos ang mga litrato na pinipictures natin. Hindi naman litrato, iha. Ulitin natin, basahin natin sa Deuteronomy 5:7 up to 9. And let us read it in English. Thou shalt not have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. Ayan. Gusto kong papansin sa'yo, graven image ang nakalagay. Sa Tagalog, larawang inanyuan. Hindi namang larawang flat larawang inanyuan, yung mga estatwa, mga ribulto. Yun na nga, yung ginagawa ng Katoliko. Mga inanyuan. Ano ang anyo? Basahin natin ang 115:4-8 ng awit, kapatid na Mel. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila,
ngunit hindi sila nangakalalakad, ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Maliwanag kapatid, ano? Yan eh, may bibig, hindi nakakapagsalita, may ilong, hindi nakakaamoy, may mata. Graven image, estatwa, ribulto, na ginagawa para luhuran at panalanginan. Yun ang masama. Pero retrato, bawa, hindi mo naman sasambahin. Retrato lang, okay naman yun eh. Bawa, kagaya ng retrato ng nanay mo. Ang masama, yung retrato ng nanay mo, o yung retrato ng kahit na sino, lagyan mong kandila, lagyan mong bulakmak, saka mo luhuran, masama yun. Pagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Idolatry pa rin ang patak nun. Nakuha mo ang punto, kapatid? Opo. Kaya lang, sandali. Sa Katoliko kasi, sa amin kasi, ang explanation namin dyan is, di ba, kung ang Bible is love letter sa atin ng Diyos, then para kung tayo nga kapamilya natin or pamilya natin, nag-ibang bansa, para maalala natin sila, kailangan natin ng pictures nila. So parang sa aming mga Katoliko ganun din, para maalala natin, tapos maramdam natin, nakasama natin. Pwede ang ba bawat- akong sumabat sa'yo, kapatid? Sige Pwede po. ba akong Sige sumabat po, sa'yo? sige Alam mo ba yung kauna-unahang Pilipinong santo? Hindi po. Si San Lorenzo Ruiz? Aha. Nabalitaan mo na yon? The first Filipino saint na idiniklara ng Papa sa Roma, si San Lorenzo Ruiz. Okay, apa. O, naalala mo na. Apa. Alam mo ba na yung retrato ni Lorenzo Ruiz, hindi niya litrato? Yung sinasabi na namang isa pang gagawin santo, yung Pedro Calungsod, taga-Bisayang binata, nakarapat dapat iranging martir. hindi niya picture yan, Godman eh. At tinan mo? Paano ngayon tayo niyan? Paano kang maaalala mo yun doon? Ang nakikita mo yung ibang retrato. Miski nga kay Kristo lang eh. Tinan mo yung Kristong ipinagpapakita ng Katoliko. Sino dyan ang totoong Kristo? Pakita nyo nga lahat yung Kristo dyan, kapatid namin. Eto po, at panoorin niyo po mga kababayan, lalo na po yung kapatid nating nagtatanong. Kapatid na Eli, iba-ibang mukha po ito eh. Sige nga, pakita mo nga lahat. Opo, may mahaba ang buhok, may nakasyagi, mayroon namang kapatid na Roland. Itong isa pa oh. Yung parang buko raw na nilagyan ng ng balbas yung isa. Iba-iba ito eh. May makapal-kapal ang ilong, may napakanipis ng ilong. Ayan. Ito naman eh, parang, Pero halos lahat mahaba buhok. Ayan, parang babae yan, Brad Mel. oo. Ito parang manlalakbay kung saan ito. Oo, sa disyerto. Nako, ito iba naman ito. Hindi mawari, parang binugbog na Oo. Ito iba rin. Ayan. Hapis yan, hapis. Sige nga, tuloy natin mga kasama, tuloy-tuloy natin. Ayun, magkakaiba po talaga ang mukha, ang pagkakadrawing, kapatid na Eli. Walang magkapareho man lang kahit isa. Yung retrato ng Pedro Calungsod na yan, kinuha sa isang estudyante ng UE. Mga larawan ni Pedro Calungsod, hindi namin inisip na lumikha ng isang larawang kamukhang kamukha ng batang martir. Walang may alam kung ano talaga ang kanyang itsura. Sa halip, tinanong namin ang aming sarili, ano kayang itsura ni Pedro Calungsod? Kung masasalubong namin siya bilang isa sa mga kabataan ngayon, isang may 17 o 18 taong gulang mula sa Kabisayaan na maaaring tawagin ng Panginoon na sumaksi sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang tanong na ito ang ibig sagutin ng aming mga larawan ng potensyal na martir na taga-Bisaya. Si Ronald Tubid ng Oton, Iloilo at nag-aaral sa University of the East ang tumayong modelo para sa mga larawang ito na nasa pahina 19 at 21 nakuha ni Alan Benson sa Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University. Ayan po, kapatid na Eli. Yan ba ngayon ang sasambahin mo, kapatid? Yan ba ang alalahanin mo? Isang estudyante ng
Hindi naman pala yun talaga siya yun. Eh, miski nga yung Kristo, hindi naman siya yun eh. Kasi ka nakakita ng Kristo mukhang buko na nilagyan ng buhok, saka nilagyan ng balpas. Eh, inililigaw lang kayo eh, kapatid. Ang unang-una, sabi ng Diyos, sasambahin natin siya, hindi sa larawan. Pakinggan mo ha, sa 4:23-24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Eh, tinan mo, dapat pala sambahin ng Ama, hindi sa larawan. Dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Basahin nga natin sa English. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. If you have to worship the Father in spirit and in truth, kailangan ba visual aid yan o retrato o larawan? Hindi po. Kaya, yan ang sagot, kapatid. Ang aking pong katanungan ay tayo po ay dumiretso na po tayo, mag-concentrate na po tayo sa 10 utos po talaga ng Diyos. Brother Eli, ano po ba talaga ang purely o solido na utos po ng Diyos? Sapagkat ako po ay ako po'y nag-aalangan doon po sa mga nakasulat na pinag-uutos po ng 10 utos po ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng halimbawa, ibibigay ko po sa inyo. Ano po, may kautosan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautosan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po, sa pagdalo ko pong ito, ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po, kapatid, sabi nyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman, huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yan, kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya, pero ninanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalo niya, may nangangalo niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalunya. Pero may pangangalo niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na. Hindi mo pa kinakalo niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa akin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi mayroong tao, hindi ka nga pumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil meron kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao.
at naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi nun, hindi magkapareho yun. Yung huwag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yun. Yung namang huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang ito nang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang ipinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang pare-pareho sa kanya. Hindi po totoo yan. Kaya yung sinasabi nyo na ano ba talaga yung solidong utos? Ang utos po ngayon, hindi naman 10 utos. Sa panahong Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moises. Para po sa Israelita yan. Pagdahin natin ng 31:18 ng Exodo, kapatid na Luz. At kanyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises. Ano binigay? Sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yon? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap dyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O, katunayan, basahin mo yung 5:1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yun, Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb? Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Bradman, yung kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, Bradman, para sa buong Israel. At pagdating ng panahong Kristiyano, ang sabi naman sa 13:39 ng Gawa, pakinggan mo kapatid. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, pagdating ng panahong Kristiyano, sa pamamagitan ni Kristo, aariing ganap tayo. Pero hindi tayo aariing ganap, we will not be justified by the law of Moses. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Sa 10 yan, para sa Israel lang yan eh.
Kaya nga gumawa ang Diyos ng bagong tipan kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon yan, pero sa atin iba na. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayun, kaya pala dumating yung bagong tipan kasi nakakita ang Diyos ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung 10 utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi 10 utos eh. Ang utos po, natutuparin natin ngayon, yung ipinalit sa 10 utos. Sapagkat sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga mayroon ng bagong tipan sa Biblia. Basahin natin ang 8:13 ng Hebreo, kapatid na Luz. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kung sabihin niya yung bagong tipan, niluma na yung una. Kaya nga may lumang tipan, mayroong bagong tipan. Ang bagong tipan, yan naman ang kautusan ni Kristo, hindi yung kautusan ni Moises. Yan ang susundin natin ngayon, kapatid. Galatia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan po ang batas ngayon, kautusan ni Kristo. Hindi na po 10 yan. Sa 10 utos, wala pong bautismo eh, walang binyag. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Kaya magkaiba po yung 10 utos at saka yung kautusan ni Kristo. Yung 10 utos yan po yung sa panahon ni Moises. Likas na po yung panahon ni Moises, dumating na ang panahon Kristiyano, kaya ang utos na ating susundin ngayon ay ang kautusan ni Kristo. Yan po nasa Biblia, kapatid. Dito rin po sa Mateo sa chapter 15 po, sa verse 11, tsaka dito sa 7:18-19. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakahahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling, at siyang nakakahawa sa tao. Po, tanong mo, kapatid. Tungkol po doon sa pagkain, ano po ba, may pinagbabawal pa ba ng pagkain ngayon? Yung ipinagbabawal sa Israel na bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal yung mga walang kaliskis, mga seashells, mga kung ano-ano bawal noon, ano. Ngayon hindi na bawal yon sa panahon ni Kristo. Sa Israel binawal yun eh. Basahin natin ang 7:19 ng Marcos. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Di ba totoo yung sinabi sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain? Kaya sinabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok, kundi sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Ibig sabihin, hindi na bawal yung bawal nung araw sa Israel. Kaya ngayon, pwede ka nang kumain ng baboy, kapatid. Kaya lang, pagka may alta presyon ka na, konti-konti lang. Baka naman lalapangin mo ng lapang. Masama rin naman siyempre yung ikaw laging puro karne kinakain mo, lagi kang busog na busog, ma-overweight ka, baka magkasakit sa puso. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Ang tinutukoy na pagkain doon, yung bawat nilalang ng Diyos na pwede mong kainin, kahit baboy, kahit na baka, kahit manok, kahit halimbawa kambing o usa. Ang utos naman ng Diyos doon sa Levitico Kapitulo 17, bago mo kainin, papatayin mo muna. Eto yon. At sino mang tao sa mga anak ni Israel
o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Maliwanag yan. Kung kakain ka ng hayop, buhos mo yung dugo, tabunan ng lupa. Yun ang utos. Ang ibinigay na pagkain sa'yo yung hayop. Yung dugo naman, para saan naman yun? 17 pa rin ng Levitico. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayon, yun naman palang dugo, ibinigay ng Diyos para pantubos ng kaluluwa. Kaya yung dugo, sagrado yan sa Diyos, kapatid eh. Dugo ng hayop, ibon, sagrado yan. Yan eh, para pantubos ng kaluluwa. Kaya kita mo nung panahong Israel, pag nagkakasala sila sa Diyos, papatay sila ng tupa, yung dugo nyo lalagay nila sa dambana at sa kanila iaalay, susunugin sa harap ng dambana para mapatawad sila sa kasalanan. Ganon din yung kambing, yung mga baka. Yung dugo nun, pinatutulo nila, nilalagay nila sa dambana. Kaya yung dugo, pantubos ng kasalanan. Nung magkatawan tao ang Panginoon Kristo, yung kanya namang dugo ang nabuhos sa krus para tubusin naman ang kasalanan natin. So nananatili na yung dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Yun ang dapat mong maunawaan dyan, kapatid. Brother Eli, ang tanong ko po ay ganito. Kung lolobin po ng Diyos na ako ay maanib, ano po ba ang karapat-dapat kong gawin upang makapanatili po akong tapat na lingkod ng Diyos? Maganda po ang tanong nyo, isang tanong ng nagpaplano na determinadong makatapos. Alam nyo, yan ang pinakamaganda sa mga tanong na inaantay ko sa mga tao. Sa ating pagtanggap sa aral ng Diyos, ano dapat nating gawin? Yan po ay diwa ng Biblia kasi sinasabi dun sa 14:28 ng Lucas. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Sa makatwid, diwa ng Diyos po yun, kapatid. Yung makatapos, ayaw kasi po ng Diyos na yung isang pinasimulang gawain ay hindi tatapusin. So napakaganda ng tanong nyo, and I appreciate it, na paano kayo makakatapos, paano kayo makakapanatiling tapat sa paglilingkod nyo sa Diyos. Iisa lang naman po ang paraan, kapatid. Para tayo makatapos, makapanatiling tapat, may hinihingi po ang kasulatan. Babasahin natin sa 2 Timoteo 4:6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Pakinggan nyo. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po'y sinabi ni Pablo nung mamamatay na siya. Apostol po siya ni Kristo. Nung mamamatay siya, sabi niya, ako'y iniaalay na. Ang panahon ng pagpanaw ko, dumating na. Anong ginawa niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakita nyo ang sinabi ni Pablo? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yun po ang mahalaga, kapatid. Yung maingatan yung pananampalataya. Sabi nga sa English, kung babasahin po natin yan, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So ang pinakamahalaga po, kapatid, para matapos mo, maingatan mo pananampalataya. To keep your faith. Paano po ba ang pag-iingat ng pananampalataya, kapatid? Sa 10:38 po ng Ebreo, ganito naman ang sinasabi. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayan. Para po maingatan ng pananampalataya, walang urong-urong dyan, kapatid. Pag inumpisahan mo, dire-diretso yan.
Iingatan mo yung pananampalataya mo. At para maingatan yung pananampalataya, ito naman po ang kailangan para makadire-diretso ka. Nasa Kolosas po yan, 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Ayon, sa ebanghelyo po kayo mag-foundation. Kung tunay na kayo ang wikay, mamamalagi sa pananampalataya, if you are really going to continue in faith, nababaon, matitibay, di makilo sa pag-asa sa kay Brother Eli. Hindi po. Ang tao namamatay, nawawala. Maaari pong bukas makalawa, sa ilang panahon, mawala ako. Baka mamaya pag nawala ako, titigil na kayo. Hindi po ganon. Ang kailangan, mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, matibay, di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kaya yung pong ebanghelyo na inyong napakinggan, tandaan nyo po yon. Mawawala po kami, pero yon mananatili. Ang salita ng Diyos, mananatili hanggang sa mawala ang langit at ang lupa. Ang sabi ni Kristo, ang langit at ang lupa'y lilipas, ang salita ko ay hindi lilipas. Yun po ang panghawakan nyo. Yun ang pinakamagandang paraan ng pagtatapat. Manghawak po kayo sa ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Yun ang lagi nyong titignan. Halimbawa, may nagkamali sa inyo, may nagkasala sa inyo, hindi naman po yun ang pinasukan nyo eh. Ang pinasukan nyo yung aral. Bayaan mong magkamali sila, di tuloy kayo sa aral at kayo magiging dapat sa Diyos. Yun po ang sabi dyan, kapatid. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay and at the same time namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa talata. At totohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Alam niyo po, mali yung ganong aspeto eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganon po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ng ngayon eh. Bibigyan ko kayo na example na kung magsalita siya, nilalagyan niya ng ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ng ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya ng salitang ngayon, ine-emphasize niya this present moment in time. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo. Kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na eh. Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa 1 Pedro 3. Pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan,
ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Tanyo, na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya, nabuhay siya uli. Pagkabuhay niya po mag-uli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh, pagkabuhay niya maguli. Gis 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ron. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya doon sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan.
Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauuna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na hubas siya. Hindi pa. O, yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yon pagdating niya ko. Ganun po yan. Salamat po. Ang relihiyon kailangan ng tao para maligtas. Kasi yung relihiyon, ang kahulugan nun, pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, para mo sinasabi hindi kailangan ng pagsamba. Yung relihiyon na galing sa salitang Grego, sa Bibliang Grego na threskia, ang isang kahulugan nun, pagsamba. Pakilagay mo nga sa screen, Sis Luz. Ito po, threskia, from a derivative of G2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Ayan. Yung threskia, yun ang isang kahulugan nun ay relihiyon o pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, hindi mo na kailangan sumamba, paano ka maliligtas? Kailangan tayo sumamba o maglingkod sa Diyos. Sumunod sa mga kautusan. Yun ang tinatawag na ceremonial observance. Pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya, biblically speaking, pag-uusap na makabiblia, kailangan ang relihiyon. Kaya lang, hindi yung relihiyong inimbento ng tao o itinayo ng tao. Gistres ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pero mga tao nagtayo ng kanilang sariling relihiyon, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kung kailangan ng relihiyon, yung relihiyong ang Diyos ang nagtayo, ang Diyos ang nagturo. Pero yung itinayo ng tao, hindi yun ang kailangan. Kaya ginagawa nila, dinadaan nila sa filosofya, siguro wala silang tiwala sa relihiyon, mismo silang gumawa. Pero pag ang relihiyon, yung kaparaanan nun ay galing sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin hindi kailangan yon. Kailangan yon sa kaligtasan. Ngayon, yung tanong na yon na kailangan ba ang relihiyon? Kailangan yon. Kailangan nating makipag-ugnay sa Diyos. Ang kahulugan kasing isa ng relihiyon ay relihiyon. Muling pag-uugnay. Kaya nga relihiyon. Sa Latin ay religio. Religio. Muling pag-uugnay. Muling pagtatali. Ang tao kasi nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sinasabi yan sa 5:25 ng Jeremias. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Ang kasalanan ng tao ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya kung nahiwalay ang tao sa Diyos, kailangan siyang mabalik uli, magkaroon ng relihiyon, religare, religio, o muling pag-uugnay. Kumbaga sa isang termino pa ay reconciliation o reconciliation. Yun ang diwa ng tinatawag na salitang relihiyon. At yun ay paraan ng Diyos ang tunay na relihiyon na dapat nating tanggapin na kailangan natin sa kaligtasan. Basahin natin 5:19 ng 2 Korinto. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun, merong salita ng pagkakasundo. Merong word of reconciliation. Basahin mo sa English, kapatid na Daniel.
to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Has committed unto us the word of reconciliation. Ang salita ng pagkakasundo. Para makasundo uli ng Diyos ang tao na nahiwalay dahil sa kasalanan, kailangan yung word of reconciliation, and that constitute the true religion in the Bible. Yun ang bumubuo ng tamang relihiyon sa Biblia. Yung salita ng pagkakasundo na ipinagtiwala ng Diyos sa mga alagad, sa mga apostol. Yun ang ating mababasang aral sa Biblia na magtatali uli sa atin sa Diyos. Ibabalik tayo sa Diyos, kaya religio, relegare, religion sa Kastila. Religare sa Latin at religio. Tapos sa Kastila, religion. Sa English, religion. Sa Tagalog, religion din. Pero yan ay kabuuan yan, yung aral, pagsamba, pagsunod sa Diyos. Kailangan yan, kapatid. Hindi ilalagay yan sa Biblia kung hindi kailangan. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila. Magkawangis sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Brad Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha nung anak? Di ba, mas madalas ang kamukha nung anak yung magulang, Brad Mel? Tama po yun. Ayan. Kaya ang kamukha nung ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, God man? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang berbo ay suma sa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang suma sa Diyos? Yung berbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung berbo. At yung berbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Dios. Ket ti verbo isu Dios. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Dios. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung berbo na kasama ng Diyos sa 14, Brad Mel? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung berbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakil ngem siya. Tamo? Ni Ama, dakdakil ngem siya. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati,
at lumalapag sa Kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Siyempre, iba. Kaya nga Kristo Alam mo kapatid, kung aalamin mo ang kahulugan ng salitang Kristo, yon ay anointed. Anointed o pinahira ng langis. Pagka anointed, may nagpahid sa kanya, mas mataas sa kanya. Pag siya pa rin ang ama, bawal mong tawagin yung ama na anointed. Lalabas may mas mataas pa sa ama. Pag tinawag mo yung ama na anointed, mali yun. Kasi ang anointed si Kristo, ang nagpahid sa kanya ang ama. The Father anointed him. Sinasabi ni Kristo yan, the Father anointed him with the oil of gladness. Nasa Hebreo yan, ganito po ang ating mababasa. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So, mas mataas yung ama kay Kristo. Tinatanggap ba ni Kristo na mas mataas ang ama kaysa sa kanya? Basahin natin ang Juan. Ganito ang ating mababasa sa 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than I. Napakaliwanag. Hindi siya yung ama. If he was the Father, hindi niya sasabihin yan. But he said, my Father is greater than I. Bakit? Yun nga nag-anoint sa kanya. Hindi siya matatawag na Kristo kung walang nag-anoint sa kanya. Masama naman sabihin mo, yung ama ang anointed. Sino pa mag-a-anoint sa ama? He's the highest power in the universe. Siya ang pinaka-superior at saka supremong power. Kaya hindi pwedeng ang ama pahiran pa ng kahit na sino. Ang amang nagpahid at ang pinahiran niya si Kristo. Kaya nga ang tawag sa kanya Kristo, ang Kristos, ang kahulugan sa Griego ay anointed. Sa Hebreo, Messiah. Yan. Sa ating Tagalog at sa Kastila, Kristo, ang kahulugan nun, anointed o pinahiran. Ang nagpahid yung ama dahil mas dakila yung ama. Yung anak, sinugo. Ang nagsugo, yung ama. Ang sabi ni Kristo, sa isang talata ng Juan ganito, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Pakibasa nga sa Cebuano yan, kapatid. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ug ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Ayan, si Kristo'y sinugo ng ama, di mas mataas ang ama, magkaiba sila ng kalagayan. Although magkaisa sila sa maraming bagay, magkaisa sila ng ama, pareho silang Diyos, pareho rin sila na may kapangyarihan, pareho silang pag-ibig,
pareho sila ng prinsipyo, maraming bagay, pareho sila ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa, sabi niya, pero ang Ama ay dakila kaysa kay Kristo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino ang kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan, magkamukha sila, magkawangis sila? Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Gadmel? Tama po yon. Ayan. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Bradmel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Bradmel?
Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang verbo ay sumasa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang sumasa Diyos? Yung verbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Dadmel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung verbo. At yung verbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung verbo na kasama ng Diyos sa 14, Bradmel? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung verbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakel ngem siyak. Tamo? Ni Ama, dakdakel ngem siyak. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Bradmel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit. Ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan. Pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak. Yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung Ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Once saved, always saved. Totoo daw po yan? Hindi po totoo yan. Once saved, always saved.
once saved, but if you are not going to be careful, you will not be saved in the judgment day. Mapapahama ka po. Pakinggan nyo ha. Sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O, tinyo, tinatakwil din ng Diyos ang tao eh. Yan, nasa kanya na si Kristo. Sumasampalataya na siya. Pero itinatakwil pa eh. Bakit? Meron po kasing dahilan para ang Diyos itakwil niya ang tao. Pag nagpabaya ka, kahit na inailigtas ka niya na sa kasalanan, inalis ka niya na sa kadiliman, nagpabaya ka, tatakwil ka niya. Pakinggan niyo ang unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ayan. Sabi diyan, kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Di ba? Itatakwil ka rin niya pagka ikaw ay pababayaan mo ang Diyos. Kaya dapat, once you are saved from the power of darkness, and once you have known the righteousness of our Lord, mag-iingat ka. Pag hindi ka nag-ingat, mahihiwalay ka rin. Si Judas nga apostol pa kung mo nagtraidor, napahamak. Di ba? Napakarami pong mga napahamak ng una, hindi na natili, nahiwalay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:18-19. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Yun, sabi ng Biblia, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila. Dating kasama ng Diyos yan, nahiwalay sila sa Diyos. At alam nyo yung nahiwalay sa Diyos, dati mo nang kasama ang Diyos, tapos humiwalay ka, wala ka pong kaligtasan nun. Sa 4:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Wala na pong pag-asang mabago pa sa pagsisisi yung nakaliwanag na, nakalasap na ng salita, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahon darating, at saka nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salita na once saved, always saved, wala pong ano yan. Walang batayan sa Biblia yan. Mali pong aral yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved, always saved? Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo, kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step to salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is,
if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith that falls later. Let us read in the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa, na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya. So hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yun ng faith. You are saved by faith. 2:8 ng Efeso. For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace, you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Or let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith, through grace and faith, but if they live that faith, they will be having damnation. O totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will live the faith, although you are saved in faith, if you live that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? O, kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka nasa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So, hindi totoo yung once saved, always saved. Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Kagaya natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo, ket naramanan da tinaimbag a sao ti Dios, ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na simminada, saan a mabalinen a pabaruan ida iti panagbabawi. Idinto nga inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios, ket iso imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tao. Ayan, sa Tagalog, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo,
at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved, yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag.